Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, ang pag-uusapan naman po natin kung bakit nga po ba hindi na naabot ng 45 days ang ating mga chicken broiler at 28 to 35 days ay nakakapag-harvest na po tayo. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga katips. At yun, samahan niyo ako mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat mga katips. Sa wakas yan, uminit na mga katips. At yun, magbabagong taon na rin. At napanood nyo na rin po yung ating video sa ating kinita nung Pasko mga katips. Nung harvest tayo ng 28 days mga katips. Ayan. At ayos na ayos ang kinita natin mga katips. Nasa 8, 7 ang kinita natin mga katips. Ayos na ayos. At maganda at kagandaan nun mga tips ay meron na rin tayo dun na pang sarili. No po, nakailang pang sarili kami mga katips nung kami nag-harvest. Kaya yon maganda at nabenta rin yung balon-balunan, paa. Ang natira lang sa amin mga katips, ang hindi talaga mabili sa amin ay ang ulo mga katips saka dugo. At yung dugo naman ay ginagawa naman namin nga dinugan mga katips sa mga bago pa lang alaga yung mga, di ba, hindi nabebenta ang ating mga dugo mga tips. Ang gawin nyo, lagyan nyo ng suka para hindi matulog ang dugo at pwede nyo po siyang gawing dinugan mga tips. Ang halok ay pwede rin karne ng baboy, pwede rin manok or bituka mga tips. Masarap po yun. Try nyo po yun mga tips. Talagang sulit na sulit ang luto mga tips. At yun, simulan natin ating topic mga tips, no? Kung bakit nga ba hindi na naabot ng 45 days ang ating mga chicken broiler mga katips. Unang-una mga katips, nasa ginagamit po nating feeds. Yan, medyo nag-upgrade na po ang ating mga feeds, lalo na sa Bimeg, saka sa Ladeco mga katips. At yung ibang feeds naman na medyo mura ay hindi ko pa po natatry yun. Mas subok po ako sa medyo pricey na o mahal na mga katips. Yan. At yung dalawang yon talagang napakabilis lumaki ng ating mga chicken broiler mga katips. Ayan. At yung ibang kasing brand ay wala po dito sa amin. Meron man, konti lang yung diferensya sa Bimeg. Mas pinipili ko na po yung Bimeg kaysa sa mura mga katips. Kasi baka mangyari, bumagal lang paglaki. Kahit bigay tayo ng, kahit unlipids tayo, kung gano'n naman na mababa ang paglaki ay sayang naman po. Kaya hindi po ako nanghihinayang kung mahal po ang ating chicken broiler kasi mga tips ginagalingan naman natin sa pag-aalaga. At yun, isa pa rin sa kagandahan mga tips yung pong ginagamit sa mga malalaking poultry mga tips tulad ng Bimig Essential. Malimit po yan ay ginagamit po talaga sa mga malalaking poultry farm mga tips. Yung po yung isa sa mahirap bilhin na patingi-tingi. Makakabili ka nun mga tips, maramihan. Yan, talagang yun yung isa sa sekreto rin mga tips ng mga laking poultry farm. Kaya 28 days nakapag-harvest na sila kasi ang capacity nila sa isang manok ay 1.5 to 1.6. Bakit po? Kasi malimit po na order ng chicken meat ay 1 kilo lang. Ayun po yung mabibili natin sa mga market. Yan, mga 1 kilo lang talaga. Minsan wala pa. Kaya 28 days na-harvest na po nila. Hindi na po nila pinapaabot pa ng 30 to 35 dahil nasa 2 kilo na yon medyo iba na ang meat nun mga tips. Medyo overweight na sa kanila. Kaya ganun po, no? Pagka nakahanap po kayo ng Bimig Essential, yun po yung inyong bilhin mga tips. Yan. At isa rin sa kaya umaabot na rin ng 28 to 35 days tayo makapag-harvest mga tips. Nasa vitamins na rin po natin ginagamit. Bakit po? Pipili po talaga tayo, try error po tayo ng vitamins. Hanapin po natin yung mas angkop at mabilis magpalaki ng ating mga broiler mga tips. Tulad ng Bitmin Pro, nagamit ko, ang tagal ko po nahanap yan bago ako talagang nag-stay dun sa vitamins na yan mga tips. Nagtry ako ng sagupaan, betracin, ang dami mga tips. Talagang yung mga nasa sachet, yun, talagang dami kong na-try. Ang subok na-try ko ay Bitmin Pro at Jesus powder. Jesus powder naman po mga tips, electrolytes din siya.
para mapigilan yung dehydration at heat stroke sa ating mga chicken broiler. Dati po ang binibili ko ng electrolytes na sa Shea, medyo nakukulangan ako sa improvement. Kaya tinaray ko tong Dextrose powder, gumanda mga katips. At talagang effective siya sa mga broiler natin. Hindi na po ako nagkakaroon ng heat stroke yung biglaan mga tips. Hindi na po ako nakakaranas ng ganun pagka nagpapainom po ako ng Dextrose powder. Yan, sa susunod naman mga tips, yung aking sinasabi ko nga, para po mas lalong gumanda yung ating mga sisiw paglaki, yung Robostrip BK na binibigay po natin mga tips. Iba kasi ginagamit na Betracin Gold, medyo pricey yon. Saka nakukulangan din ako sa ingredients niya kasi malimit, nagkakaroon talaga ng sakit. Kaya naghanap din ako, yun, na-discover ko din ng Robostrip BK. Maganda rin yung impact sa katawan nila, mas lumakas na resistensya at hindi sila masyadong tinatamaan ng virus na tips o sakit. Talagang magkaroon man, hindi siya nalala. Kaya doon ako nag-stay hanggang paglaki. Yun yung ginagamit ko mga tips. Kaya hindi ako nagbibiro mga katips sa aking mga vlogs, mga sinashare ko. Talagang 28 days talaga to 35 days ay nakakapag-harvest na kami mga katips. Minsan 30 days, minsan kapag nagkasakit yung ating mga broiler lahat, minsan nakakapag-harvest ako 34, 33. Kasi kini-cleansing pa natin yun mga katips. Mga 3 days, 4 days ng water therapy, or may halong asukal para continuous pa rin yung paglaki nila. Or kasi yung asukal kasi mga katips nakatanggal stress, tapos mas lalo silang lagi inuuhaw. Pag lagi inuuhaw, mas lalo natutunaw yung kanilang kinain, mas mabilis silang tumuka mga katips. Kaya ganoon ang ginawa ko, kaya ganun po umaabot. At pag-harvest naman namin, nakikita nyo naman po sa mga video ko mga katips, lagi po kaming dress. Kaya araw-araw, mga 5 araw, bus na mga katips. Sa isang araw kasi minsan nasa 20 heads, 15 heads, ganyan ang aming dinedress sa madaling araw mga katips. Ganoon lang po, at mano-mano naman yung gawa namin, kaya medyo mahirap, medyo matagal, inaabot ng 2 oras, ganyan mga katips. Talagang stress pa lang, gigising na kami. Mga ganon mga katips, no? At sa sa iba kasi mga katips, maraming may nag-PPM sa akin mga katips na ganoon nga po, mura yung kanilang binibili mga katips. Tapos matagal naman lumaki, inaabot ng 45 days. Lalo na yung nag-comment sa akin mga katips, medyo siguro nando sa akin, hindi makapaniwala sa ating mga alagang manok na yung 20 days ko daw ay pang 24 days daw yung timbang dapat. Hindi siguro mapaniwala, hindi naman po ako nakikipag-competition sa kanya sa pag-aalaga kahit marami siyang alaga. Ang sa akin po kasi ay gusto ko lang i-share sa inyo yung aking natutunan o aking experience, at lahat naman po na sinishare ko ay legit mga katips na po, nakikita nyo naman. At yung aking pamamaraan kasi mga katips ay sariling discover ko. Talagang may kanya-kanya naman tayong pamamaraan para po hindi po mabansot yung ating mga alaga. Kaya nakukuha po yung ganyong diskarte o ganung paglaki ng ating mga chicken broiler mga katips. Kaya hindi naman palagi yon yung ganung pangyayari na 28 days tayo nakapag-harvest. Talagang tsempuhan lang talaga, o depende kung napaganda natin yung pag-aalaga. At last time mga katips, sa mga solid natin ng suporta dyan, nanonood, alam nila na nagkaroon tayo ng problema dahil namaga yung ating mga muka, ng ating mga chicken broiler. Bakit po? Sabi ko nga po sa vlog ko noon, ay hindi po ako nakapagbigay ng Robostrip BK. Medyo nilaylo ko. Yun, napasukan sila ng sakit, mahina yung resistensya nila. Kaya yun, nangyari sa akin. Kaya nakapag-harvest kami ng 35 days. Kaya hindi naman po araw-araw ganun po ang ating pag-aalaga ng broiler. Minsan mababa, minsan mataas. Minsan mataas ang kita natin, minsan mababa ang kita natin. Ganun po. Pero hindi naman tayo nalulugi mga katips. At least nababawi natin yung puhunan, may kita pa rin tayo. Yun lang po mga katips po. Yun lang po yung ma-share ko sa inyo, na wag po kayong manghihinayin sa feeds. Kung mahal po, wag po kayong manghihinayin sa kuryente pag sa mga heater natin. Kasi sa kuryente, isang manok lang po yan. Sa
Sa feeds naman, mga katips, sabi ko nga po sa vlog ko, kung magkano yung gastos namin sa feeds po, sa Integra 1,000, nasa 190, 1980. May discount na po yun. Tapos 19 sa Integra 2,000. At darawa lang po yung ginagamit ko, hindi na po ako nagpipinisher kasi mabilis maubos, tapos hindi po nakakadagdag ng laki. Kawawa naman po yung mga mababawang timang, mga katips. Kaya gayon, yun lang po yung aking mai-share sa inyo, mga katips, na yun lang. Huwag po kayong manghinayang sa presyo dahil secret doon, galingan nyo lang po sa pag-aalaga simula sisiw para hindi po sila mabansot. At huwag po kayo din manghinayang sa pagbibigay din po ng vitamins, feeds, at mga gamot para po continuous yung paglaki nila. Ang lipids pa rin po, umaga at gabi, kung maaari, gisingin nyo sila para tumuka. Yun lang po ang inyong gawin, mga tips. Effort para po hindi po tayo malugi, mga katips. At yun, sana nakatulong tong video natin at like yung sinasabi sa inyo, mga katips, happy farming po sa ating lahat.